Good morning po. Magandang umaga. Thank you, Sister Lisa. Welcome to GLCM. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, nandito ka ngayon. Okay, alam niyo ho, sabi ng Bible, masayang pagmasdan ang mga magkakapatid na sama-sama. And by the way, welcome po sa ating mga first time. May first time po ba sa atin ngayon? Praise God. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Joy, welcome. Salamat at yan. So, praise the Lord. Alam niyo ho, at panimula pa lamang po ng taon ay matitinding mga prinsipyo na sa buhay ang ating tinatanggap. Amen ho ba, mga kapatid? Especially last Sunday, it's about momentum. Kasi kung minsan kapag may nangyari, nahihinto po tayo. Kapag napagod, nahihinto. At kapag na-post po tayo, kung minsan, parang ang hirap magsimula uli. No, ang hirap bumalik. Pero salamat sapagkat ang ating Diyos, ang nais niya na ang 2026 ay tuloy-tuloy. Ang 2026, mga kapatid, ay patungo sa paglago, patungo sa pagiging mabunga, at ang progreso. Pwede ba nating palakpakan natin ang ating Panginoon? Okay? So naunawaan natin na ang kalooban ng Diyos sa atin ay may mga bagay na iiwanan at bibitawan talaga tayo. No, para sabi nga, yung pagkakatuloy-tuloy, yung momentum ay hindi maputol. Okay, mga bagay na ungodly, mga unnecessary, yung mga hindi naman kailangan pero dala-dala pa, no? Tanong mo yung katabi mo, iniwanan mo na ba? Kasi ang bigat noon, di ba, no? Yung mga sama ng loob ngayong 2026, bagamat hindi mo na nakikita yung tao, pero ang bigat-bigat mo pa rin. Di ba, no? Ang ganda-ganda na, kasama mo yung tropa mo, sabi mo, ililibre kita McDo. Kaso nando sa McDo, yung nakasama mo ng loob. Sabi, wag na, walang manlilibre. Di ba? Parang bigat tuloy, di ba, no? So, pero sa totoo lang, no, napakaganda na layunin ng ating Diyos na yung pangako niyang maganda ay nasa sa atin. Kaya kung minsan we allow things, no? Na we allow things at yung mga inaalaw natin ang nagpapabigat at nag-hinder, no, doon sa mga promises na yon ng ating Panginoon. Ngayong umaga, pag-usapan natin propelled by vision. Ibig sabihin, napakahalaga no, na kung tayo man ay may tatahakin, may pupuntahan, may mga plano, magsimula po sa isang pangitain. So, propelled by vision. Taas po ang kamay ng merong mga goal ngayong taong ito. Taas po ang kamay. Ayan. May mga goal. Taas din po yung kamay, yung gustong mag-level up sa growth and maturity this year. Meron. Amen. Taas din ang kamay ng mga nais makaranas ng progress sa trabaho, pag-aaral, negosyo, at relationships, at syempre, paglilingkod kay Lord. Okay? Alam ba natin mga kapatid, no, na lahat po ng yan ay posible. Sabi mo sa katabi mo, posible yan. Okay? Posible at mangyayari mga kapatid. Pero isang bagay ang dapat taglay mo, taglay para mangyari iyan. Dapat may vision ka. Sabi sa katabi mo, dapat may vision ka. Okay? Ano ba yung vision? Ano ba yung pangitain? To keep moving objectively toward a goal. To keep increasing in your growth and your maturity. To keep making progress in different areas of your life, you have to be propelled by a vision. Ano bang ibig sabihin ng propelled, mga kapatid? No, propelled. Sabihin nga natin, propelled. Okay, kasi pag-uusapan po natin, ang ibig sabihin, ang vision ang nagtutulak sa iyo. Yung nakita mo ang nagtutulak sa iyo. Ito yung force na kailangan mo. Propelled. Yung vision, mga kapatid, no, ito yung magtutulak sa iyo. Kaya nga kung minsan, kahit ang hirap magpaaral, mga magulang, totoo ho ba yun? Di ba, no? Talagang magastos, di ba? Iisipin mo pa lang, di ba? Pero alam niyo ba, kahit anong hirap, tila merong nagtutulak sa mga magulang na i-enroll at mangarap na kahit anong hirap ay talagang itataguyod ang kanilang mga anak. Why? Because they are propelled by the vision that one day, ang kanilang anak ay magiging tagumpay.
Amen. Hindi tayo laging naririto. Pero kapag may vision po tayo, hindi tayo kayang takutin ng anuman ang nangyayari ngayon. Andyan pa ho kayo mga kapatid. Propelled by a vision. Ito yung makina ng sasakyan ng iyong buhay. Kaya pasinin natin kahit gaano kaganda yung pangarap, kahit gaano nandyan lang talaga nandyan lang Kasi kung hindi mo to makukuha, iba makakakuha. Kasi nandyan lang Pastor, anong ibig mo sabihin na nandyan lang? Pag hindi ko kinuha, iba makakakuha. Oo, yung mga pinanganak. Dati, di ba, nakakita na ho ba kayo ng mga batang pinanganak may kasamang car? Di ba, wala naman ho, di ba? Pero nagkakaroon po sila. Di ba? So, ibig sabihin, sabi mo sa katabi mo, nandyan lang yon. Nandyan lang yung mga pangarap, nandyan lang yon. At isang araw magugulat ka, halimbawa, yung classmate mo, kaibigan mo, talaga, doktor ka na? Di ba? Kasi nga sabi mo sa katabi mo, nandyan lang kasi. Now, if we are not propelled, kapag wala tayong makina, mga kapatid, kahit nandyan yan, actually kitang-kita mo na, nandyan na. Pero dahil wala kang makina, you have no vision, para kang walang gana. Puro negative ang nakikita, hindi ko kaya. Di ba? Ang malinaw na pangitain ang magsisilbing mismong puwersa mo patungo sa fulfillment ng goals mo. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, tindihan mo na ang goal mo. Diba mga kapatid, no? Now, anong ibig sa ang kailangan lang natin makina? Parang ganito mga kapatid, kung pupunta tayo saan man, gandahan na natin dahil ang totoo, nararating na ng tao ngayon. Buwan nga, nararating na Alam niyo ba yung mga kapatid? Di ba pag gusto mong magturista, balikan lang, punta ka sa moon. Di ba noon parang joke lang yon, pumunta ka sa moon, kwento mo sa moon. Di ba merong mga ganun dati, no? Pero ngayon alam niyo ba, pwede na posible mga kapatid. So ang kailangan lang talaga magkaroon ng makina, propelled vision. Propelled by vision, ito po ang ating pag-uusapan. Si Pablo, yung binasa po natin kanina po, no, merong vision si Pablo at siya ay patuloy niyang tinahak ang landas patungo doon. Okay? Alam natin na si Pablo po, natupad niya ang vision na iyon sapagkat bandang huli, no, sa last part ng kanyang buhay, ganito ang kanyang deklarasyon sa harap ni Haring Agripa. Acts 26:19, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, go. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Now, sa sulat niya ni Pablo din kay Timoteo, ganito naman ang kanyang pahayag. Sa 2 Timothy chapter 4 and verse 7. Sabay-sabay muli tayo. 1, 2, 3, go. I have finished the race. I have kept the faith. Alam niyo po, alam ni Pablo na natupad niya ang vision ng Diyos para sa kanyang buhay. Alam niya mga kapatid. Alam niya ito dahil malinaw sa kanya kung ano ang vision mula pa sa simula. Kaya mga kapatid, sakto ngayon nagsisimula ang taon. Ang tanong, ano ang vision na nais mo na maabot? And personally, I believe mga kapatid, yung vision na yan na nakikita at gusto natin, in the first place, hindi atin yan. Yan ay pag-aari ng Diyos, ipinaparamdam sa iyo, ipinapakita sa iyo, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Na kapag tumibok ang puso mo sa isang bagay, hindi ikaw ang nagmamay-ari nun. Ipinapakita sa iyo ng Panginoon, ang kailangan mo lang, yakapin ang vision, be propelled by the vision, at maaabot mo yon. Okay? Why? Kasi ang ganda lagi ng plano ng Panginoon. Okay? Kaya, mga importanteng tanong ito na hindi lang para sa mga leader. Now, ang totoo niyan mga kapatid, lahat tayo ay may kanya-kanyang leadership roles sa buhay. Okay, lahat po tayo. At unless na hindi mo nakikita ang sarili mo bilang isang leader, hindi mo maiintindihan kung gaano kahalaga ang vision. At maniwala ka, yung katabi mo, leader yan. Tingnan mo nga. Okay? Leader, mga kapatid. Okay? Sa mga simpleng definition, leader tayo. At marahil sa mga great definition, ay leader po tayo. Kung minsan ay wala lang talaga tayong momentum o wala lang gana
Bakit? Kasi desmayado sa dami ng pinagdaanan, pero hindi nangangahulugang walang magandang nakalaan para sa iyo. Okay? Kaya, it is important to be propelled by the vision. Now, let's have a little review on some part of the last week's message. Ano po ba yung mensahe natin last week, mga kapatid? The will of God for everyone is to move forward in every area of life. Okay? Yes, may mga nangyayari, may mga bagay na ayaw nating mangyari pero nangyayari, pero kapag nangyari na, kailangan nating mag-move forward. Sabi mo sa katabi mo, move forward. Okay? We should be moving forward, una sa lahat, in our relationship with God. Kasi ito yung klase ng relasyon na pampatino ng desisyon. Okay? Relationship with God. Ibig sabihin, we should be getting closer to Him and we get deeper in our intimacy with Him. We should be moving forward in our relationships with people. Ganon din sa ating kapwa. Kailangan nagbabago, nag-grow, mga kapatid. Why? Dahil ang mga tao sa paligid natin ay pagpapalang galing din kay Lord. Okay? Kaya dapat nag-grow, mga kapatid. Nag-grow. Meaning, we should be getting closer to them as well. Hindi natin sila tinataboy, kundi nagiging kaakit-akit tayo sa kanila. We should be moving forward in our finances. Ibig sabihin, mga kapatid, lumiliit o nababayaran na ang mga utang. Okay? At lumalaki ang savings. Sabi mo, lumalaki ang savings. Habang lumalaki ang kita. We should be moving forward in our growth. Gayun din, no? Sa paglago natin, mga kapatid, in knowledge, skills, abilities, and syempre in maturity. Alam niyo po, ang paglago sa kaalaman, yung bang maraming alam, di ba, no? Di ba, may kakilala ba kayong dami mong alam? Di ba? Kaya lang parang negative yung gano'n no? Pero ito yon, yung ang paglago sa kaalaman ay, alam niyo po ba mga kapatid, pinaglalaanan ng panahon. Okay, pinaglalaanan ng panahon. Kaya nga minsan, di ba, pag nakakita tayo ng taong naging successful, ano yung ginawa mo? Ang ibig sabihin, parang may nalaman siya na hindi natin nalaman. So napakahalaga, mga kapatid, na sabi nga ay naaalagaan na tayo din ay lumalago, mga kapatid. You will never advance by chance. You will never advance by chance. Sabi mo sa katabi mo, you will never advance by chance. You will never possess what you are unwilling to pursue. Success is the result of choices, not chances. Okay? You change your life by changing your choices. Tanungin katabi mo, kamusta ang mga pagpili mo? Ay, ang cute! Siya na. Di ba, gano'n? Ay, pilip mata, kulot-kulot. Di ba? Ay, yung ab niya, isa. Di ba? Saan nakabase ang paraan ng ating pagpili, mga kapatid? Are we driven by the things na sinasabi ng Bible na unnecessary? Hello? Are we driven by something na tinatawag ng Bible na sin? Pinaglalaban pa? Okay? Kaya it is very important, mga kapatid, do something and you will move forward. Come on, pwede ba sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, do something! Okay, do something, mga kapatid. Yes, kung may naranasan tayo na parang, ganito na buhay ko, sabihin mo sa katabi mo, tantanan mo na yan. Sabihin mo ulit, do something! Do nothing and you will automatically move backwards. Do nothing and you will automatically move backward. Sabi nga nila, di ba, nabanggit din ni Pastor Hannah one time na negative is automatic. Diba? Yung wala kang gawin, wag kang kikilos. Sa bahay,
'Di ba? Hindi ka papawisan, huwag kang kikilos 2 days. May magbabago bang amoy? Oh, wala ka namang ginagawa, 'di ba? Negative is automatic eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, may gagawin pala dapat. Moving forward towards our goal takes effort. And as long as nag-e-effort po tayo kahit mahirap, yon ang susi sa tagumpay. Okay? Yung bang umiiyak ka na pero yung luha mo habang umiiyak at nasasaktan ng puso mo pero ang isip mo nagagalak. O pwedeng baliktarin, nasasaktan ng isipan mo pero ang puso mo nagagalak because you know in your heart, inaabot ko ang binigay na ni Lord. And to effectively move forward, it requires vision. It requires vision. Kailangan may nakikita ka. Yang katabi mo kasi ang nakikita, momo. Takot. Kung ano-ano nakikita. Diba? Pambata lang yun. Wala naman talagang ganun mga kapatid. Kaya lang kung minsan, yung mga momo na yun, yung mga created ni Satan, mga kasinungalingan, mga kapatid. Okay? Now, alam niyo po, the birth of GLCM Church, pag-usapan po natin, alam niyo, ang ating simbahan, nang sinimulan ng Diyos ang church na ito, 15 years ago. Iilan-ilan lamang tayo, mga kapatid. Nasa ilalim ng maliit na lugar lamang tayo nagtitipon. No? Maliit na lugar, mga kapatid. Okay? Sa mga naririto, nakabilang sa pagsisimula ng gawain, nandyan pa ho ba kayo? Sabi mo sa katabi, paramdam ka, nandiyan ka, di ba? Di ba, no? Yung mga pasimula pa lang ng gawain, alam ninyo na wala tayong anumang maipagmamalaki. Di ba, no, mga kapatid? Walang anumang physical na maipagmamalaki. Ngunit, ang mayroon lamang tayo ay isang malaking vision at isang malaking pananampalataya sa dakilang Diyos na kayang gumawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ng mga taong nakikinig, sumusunod, at nagtitiwala sa Diyos at gumagawa ng ipinapagawa niya. Malayo na mga kapatid ang ating narating sa biyaya ng Panginoon, ngunit malayo pa ang ating lalakbayin. Sabi mo sa katabi mo, malayo-layo pa kapatid. Okay? Patuloy pa rin tayong nangangarap na tahakin ang mga lugar kung saan tayo dadalhin ng Diyos bilang isang church. Ang bawat malalaking tagumpay na ating nasaksihan, alam niyo po ba, nagsimula sa isang pangitain, isang pangarap, vision. At yung vision na yon is propelled vision, mga kapatid, na nagtulak sa bawat isang mga kapatid natin magmula sa ating pastor, ang kanyang pamilya, at ang mga nauna nating mga kapatid. Pwede ba nating palapakan ng Panginoon sa buhay na talagang they are propelled by the vision? Every big accomplishment starts with vision. Yung mga bagay na kung minsan tinitingnan natin sa iba, ay buti pa sila, ay ang ganda, at kung minsan pa nasisingit pa sa bibig, ang swerte. Hindi ganun yan. As a Christian, hindi tayo naniniwala eh. Pero ang totoo mga kapatid, basahin nga po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Every big accomplishment starts with vision. Halimbawa mga kapatid, the vision of Walt Disney. Okay? Ang pangarap ni Walt Disney. Noong bandang 1940s, nakaupo si Walt Disney sa isang park habang pinapanood ang kanyang mga anak na naglalaro. Ganito po yung napansin niya. Ang mga bata lang ang masaya. Pero ang mga magulang nakaupo lang at walang ginagawa. Doon niya naisip, paano kung may lugar na ang buong pamilya ay sabay-sabay na nag-e-enjoy. Yun yung vision. Yun yung nakikita niya mga kapatid. Simple ang idea na naisip niya, theme park. Noong araw, amusement park, yun lang ang meron.
Designed ito para sa mga bata, yung amusement park. Pero walang lugar na para sa buong pamilya. Okay? Bata, magulang, lolo at lola, at sabay-sabay na nag-e-enjoy. Imposible ito noon mga kapatid sa mga sunod-sunod na dahilan. Halimbawa, una, siya lang ang naniniwala na pwede ito. Okay? Imposible ito noon yung pangarap niya na dapat lahat nag-e-enjoy. Bakit? Kasi una, siya lang po ang naniniwala na pwede yon. Ikalawa, wala siyang patunay. Wala pang nangyayaring ganon. Kaya parang ang hirap mga kapatid. Walang modelong pwedeng gayahin, kaya walang pruweba na papatok ito. Kasi sa totoo lang, di ba, kapag magnenegosyo ka, yung pag nakita mo kumikita, uy, sakto, mag-siomay tayo. Di ba yung mga gano'n? Kasi nga nakita, uy, kumikita sila. Yung pag may naisip ka kasi nakita mo patok. Siyempre, hindi ka naman gagawa ng hindi patok. Pero ito matindi. Gagawa siya ng hindi patok, hindi na nga patok, pero wala pang gumagawa ng ganon. Kaya imposible talaga eh. Pero ano lang ang meron siya? Vision, mga kapatid. Meron siyang vision and it was very clear. Napakaliwanag sa kanya. Ikatlo, alam niyo ba, yung lupang pinili niya sa Florida ay taniman ng orange sa probinsya na walang anumang atraksyon sa paligid. Kumbaga, dadayuhin mo pa bago makita yon. Ikaapat, malaki ang investment sa pagtatayo. Pag na-bankrupt, malaking lugi. Alam niyo po ba, sa kabila ng lahat ng ito, sinimulan niyang itayo ang Disney World. Ngunit namatay siya bago matapos ang Disney World. Alam niyo po, noong grand opening, mayroong nagsabi, ganito sabi, sayang, kung buhay pa si Walt Disney, nakita niya sana ito. Pero alam niyo po, sumagot si Mike Vance, creative director ng Disney Studios. Ganito po ang sabi niya, nakita na niya ito, kaya nga ito narito. Sabi nung iba, sayang namatay, hindi niya nakita kung gaano kaganda. Ang sabi ni Mike, nagkakamali ho kayo. Kaya to nandito kasi nakita niya na. Andiyan ba kayo mga kapatid? Amen? It is about the vision mga kapatid. At yung vision na yon, sinagasaan, binundol, inakyat ang lahat ng bundok, mangyari lamang ang nakita niya. Sabi mo sa katabi mo, vision. If you can dream it, you can do it. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yan ang sinabi ni Walt Disney, if you can dream it, then you can do it. Si Walt Disney ay nag-umpisa lang sa concept. Ano yung concept? Daga. Mickey Mouse. Mula dito nabuo ang Disney Cartoons, mula dito nabuo ang Disney Studios, nabuo dito ang Disneyland, nabuo ang Disney World, at nabuo ang buong Disney Empire. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa vision. Konting yugyug sa katabi, sabi mo, vision talaga yon, kapatid. Di ba? Ilan sa atin dito may nararamdaman na merong great things na mangyayari this year because of the vision. Amen! Okay? Throw off everything that hinders. Throw off everything that is unnecessary. Okay? Sabi ng Bible, mga kapatid. Ngunit, ang pinakadakilang vision sa lahat ng panahon, tingnan niyo mga kapatid, ay noong sabihin ni Lord sa isang maliit na grupo ng mga pangkaraniwang tao, ang sabi niya, humayo kayo sa buong mundo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. At bilang mga Kristiyano mananampalataya, ito ay matinding vision. Ito ang nakita ng ating pastor. Ito ang nakita ng mga unang member ng GLCM. Kaya naririto tayo ngayon. Nagkaroon ng GLCM General Trias at nagkaroon ng GLCM Naik.
Ito yung vision na nakita nila, humayo kayo sa buong mundo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Mula nang ipinahayag ni Lord ang pangitahing ito, hanggang ngayon, tayo mismo ay bahagi ng pagtupad nito hanggang ngayon. Isipin natin mga kapatid, tinan niyo po, kung si Walt Disney ay nakagawa ng kaharian mula lamang sa konsepto ng daga, gaano pa kaya ang mga magagawa natin sa isang kahariang sinimulan ng makapangyarihang Diyos? Diba? That one day, yang katabi mo, that one day, yang kasama mo ay isa ng pastor at nag-handle ng isang GLCM sa ibang parte ng Cavite. Mga kabataan na nire-ready ni Lord na hindi makatulog. Why? Because alam niya, there is something great na babaguhin ang mga pamilya, mga kabataan na magiging mga negosyante at gagamitin ka ni Lord. Why? Because ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay perfect. Ang prinsipyo ni Lord ay perfect. Tanong yung katabi mo, magpapastor ka na ba, kapatid? Di ba? Every big accomplishment starts with vision. What is vision, mga kapatid? Vision is a clear mental picture of our prophetic future. Yan po yung vision, mga kapatid. Clear mental picture. Kaya nga 'di ba yung mga nanay nakita nila yung mga anak nila, 'di ba, gagraduate, yung mga anak nila nakatoga, 'di ba? Kaya naman yung anak nila no, may hawak na birth certificate, ay ano yan? Diploma, sabi mo sa katabi, diploma 'yon. 'Di ba? Diploma. Nagkamali lang ho ako, sorry. Yun mga kapatid, it is a clear mental picture. Kaya mga kabataan, tayo mismo tingnan mo ang tamang picture. Amen? And that vision, lakaran mo. Huwag mong hayaang abutan ka ng kung ano-anong certificate. Amen? Okay? Vision is God-given clarity that reveals His purpose for the future and moves His people to live in faithful obedience today. Now ko, di ba? Inilalarawan nito ng malinaw kung saan tayo patutungo. Bawat church ay dapat may vision. Sabi mo sa katabi, dapat may vision tayo. Diba? And must be propelled by that vision. The vision may vary in some ways. No, iba-iba mga kapatid. But it has to be aligned to the fulfillment of Christ's vision of the Great Commission. Ninanais natin ang hayag na presensya ni Lord. Gusto natin yung presensya ni Lord, di ba? Sa ating church at siyempre sa ating buhay. Sapagkat kapag ang Diyos ay nagpapakita, siya ay nagsasalita, gumagawa siya ng mga himala at binabago po tayo. Ang bunga ng pagbabagong ito, hahayo tayo, babaguhin din natin ang ibang mga tao sa ating paligid at kung saan tayo dadalhin at kahit saan tayo dalhin ni Lord. Kaya nga nagkakaroon tayo ng 7 weeks of prayer. Why? Because gusto nating makita ng tao na ang Diyos ay buhay, na maganda ang prinsipyo niya at nagmamahal ang Diyos sa kanila. Amen mga kapatid. Diba? Alam niyo po, sa bungad ng taong ito ng 2026, nais kong muling ipaalala sa bawat isa ang vision ng GLCM. Mga kapatid. Alam niyo po, what God can accomplish, pakinggan po natin itong mabuti mga kapatid. At actually wala po yata dito yan. What God can accomplish sa atin ngayong year 2026. Now, pakinggan po natin mga kapatid. Since our vision ay pagtugon sa vision ni Jesus na ma-evangelize ang marami, yun po ang vision natin yun ang nakikita natin, yun ang nagpo-propel sa atin bakit tayo nagpapatuloy. And because of that, GLCM this year, maraming kaluluwa ang hindi na pupunta sa impyerno. Amen! Why? Because of the vision na gusto natin silang abutin.
Ano pa? Bawat kaluluwa na maliligtas ay maaalis ang binhing makasalanan at magkakaroon ng binhi ng buhay na galing sa Panginoong Hesus. Amen. Kaya magkakaroon ng maraming mga kaluluwa, more souls for Jesus. Sabi mo sa katabi mo, more souls for Jesus. Alam niyo po, bahagi din ng vision ng ating simbahan ang madisciple. Anong ibig sabihin ng madisciple, mga kapatid? Na maturuan sila, na ang bawat tao na tatanggap kay Jesus at sasabihin, oo nga, siya yung Panginoon ko, siya yung susundin ko. Na ibig sabihin na sila ay madidisciple, ibig sabihin they want to learn, they want to know more about God. Ano ba ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon ko ngayon? At tayo po gagamitin. Kaya, anong mangyayari, mga kapatid? Bahagi ng vision ang madisciple bawat dadalhin sa atin ng Panginoon. Anong magiging resulta? Magaganap sa buhay ng bawat isa ang pagbabago ng buhay tungo sa bagong paraan ng pamumuhay na nag-uugat sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, alam niyo ho ba, that the more na nag-grow tayo sa knowledge ng Word ni God, hindi lang po nagiging relihiyoso, hindi mga kapatid. The more na nag-grow tayo sa Word ni God, alam niyo kung ano nangyayari, mga kapatid? Nagiging tumpak, tama ang ating mga pagdidesisyon sa buhay. Kaya napakahalaga ng desisyon, mga kapatid. At kapag na-disciple ang mga kabataan, kahit wala sila sa loob ng church, kahit hindi nila kasama ang kanilang life group leader, at kapag sila ay inaakay ng mundo ng mga bisyo, nililigawan 13 anyos pa lang, pero dahil sila ay may vision, nataniman sila, na-disciple sila, sasabihin ng mga kabataan, no! Why? Because it is very clear, meron silang gabay sa kanilang isipan na naitanim. Kaya napakahalaga ng life group, mga kapatid. At ganyan ang mangyayari sa GLCM this year. Maraming lalago at magiging tama ang mga desisyon sa buhay. Iyan ang ating nakikita, mga kapatid, this year. Maraming kabataan ang magkakaroon ng matinong pagpapasya na magiging gabay at kapangyarihan nila sa atake ng mundong ito. May dadatnan yung mga batang maliliit. Di ba? May mga batang maliliit ho ba dyan? Say amen? Parang lolo-lola yung sumagot. Di ba? Di ba? Alam niyo po ba, sa vision ng GLCM, yung mga batang maliliit, may dadatnan sila sa kanilang paglaki ng isang matatag na komunidad na huhubog sa kanila at maghahanda sa buhay na kanilang haharapin. Kaya nga alam niyo po, kahit kung minsan, pwede ba nang palakpakan natin para sa children ministry natin? Hallelujah. Diba? Diba? And we want to honor the Lord and we want to thank God. Siyempre, no, isang kapatid natin po no, na mahal ay pumanaw na kasama ang ating Panginoon na kanyang minamahal at pinaglilingkuran ni Sister Inday. Ngayon kasama niya na. Pero nakita natin ang kanyang puso. Meron siyang vision. Nasalo niya ang vision, mga kapatid. Na kahit anong hirap at pagod ay sabi niya, alam niya, isang araw may mangyayaring maganda sa mga batang ito. Ganon ang nakikita natin at sama-sama natin itong yayakapin, mga kapatid. Ano pa? Dahil maraming maliligtas at maaalagaan this year, lalago ang simbahan, magsisiksikan ng bawat services, morning and afternoon, at magkakaroon pa tayo ng third and fourth services natin kada linggo. Palakpakan natin ang Panginoon. At dahil maraming nababago at umuunlad na buhay, magiging mabuting patotoo ang ating simbahan sa komunidad at magriresulta ng marami ang maghahangad na lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsama nila sa ating mga life group at gawain. And to God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, yan ang ating nakikita. Ang tanong, sasama ka ba? Tanong katabi mo, sasama ka ba? Diba?
Ilan sa atin dito sasamang bubuhat? Hindi, ako sasakay lang. Sabi mo sa katabi, hindi, bubuhat tayo kapatid. Dadalhin natin mga kapatid kasi ang bubuhatin natin yung mga i-disciple ni Lord. Mga life group leader na handang buhatin ang mga dinadala ng Lord. Marami sa atin mga kapatid, isang araw naririto tayo ngayon, pero magiging life group leader ka. Why? Kasi nakikita mo ang magandang plano ng Diyos sa buhay ng mga dadalhin dito ng Panginoon. Alam niyo ba na karamihan sa mga church sa Amerika ay paliit ng paliit? At alam niyo po, ang mga natitirang members po doon ay mga matatanda. Yung mga young adults sa edad na 18, may mga 18 po ba dito? Say amen. Sabi kasi dito, young adults. No? Ang mga young adults sa edad na 18 hanggang 29 ay umaalis sa church. Ayon sa pag-aaral na ginawa, alam niyo po, nasa 70% ng mga lumaki sa church ang humihinto. Humihinto sila, pagdating nila sa edad na 20s. Ang mga millennials naman, yung ipinanganak sa pagitan ng 1985 at 2000, ito ang henerasyon na may pinakakakaunti ang may active church life. Marami sa kanila iniisip na hindi nila kailangan ang church. Pero sa Amerika yan, okay? Sa Amerika. Pero pakiramdam ko mga kapatid, ganito rin ang marami na nasa ganitong henerasyon sa Pilipinas. At ang mga church gaya natin na hindi pag-uukulan ng pansin ang mga datos na ito at hindi po natin na-address ang ganitong problema, alam niyo po ba, maaaring mamatay o maaaring hindi lumago at hindi magkaroon ng impact sa community para lang siyang isa sa maraming simbahan sa paligid. Ang bawat pamilyang naririto, ang ating mga mahal sa buhay, ay may mga anak at mga apo. Hindi sila exempted. Kaya kailangan nating malaman kung paano magiging epektibo. Sabihin nga natin, epektibo. Kailangan nating malaman yan. Epektibong umabot o maabot sila upang kumilala, mamuhay at maglingkod kay Lord. Sabi nga po ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit ngayon, napagtanto ko na kulang ang sinabi niya. No, para sa akin, ang mga Kristiyanong kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan. Okay? Ngunit meron pong seryosong suliraning umiiral sa maraming kabataan. Seryoso po. May pag-aaral na ginawa na nagsasabing ang mga millennials ang may pinakamaraming na-diagnose na anxiety, mga millennials, kumpara sa ibang henerasyon. Isinaad sa pag-aaral na iyon ang iba't ibang sanhi. Ngunit naniniwala ako mga kapatid na ang mga pangunahing dahilan na hindi nila nabanggit ay ang hindi nila pagkakaroon ng tamang ugnayan sa Diyos. Dahil nga hindi gaanong mahalaga sa kanila ang tungkol sa Diyos, ang church, ang Biblia at saka ang panalangin, sila ang may pinakamataas na antas na anxiety. Maaaring opinion ko lamang ito mga kapatid, ngunit naniniwala akong may kaugnayan ang mga ito. At nakalulungkot ito sapagkat tinatalikuran ng mga taong ito ang mismong bagay na na makatutulong talaga sa kanila. GLCM family, masdan ninyo ang mga kabataan natin. Masdan nyo po. Yung mga kabataan narito sa church na merong active Christian life. Ang layo ng kalagayan nila sa mga datos na bunga ng surveys. Tingnan ninyo ang mga kabataan natin, ang sisigla. Tama ba mga kapatid? Diba, no? Ibig sabihin, ginagamit talaga ni Lord ang lahat sa buhay ng bawat individual na kumikilala kay Lord, bata man o matanda. Ang gospel ay hindi nagbabago at hindi dapat magbago. Ngunit kung kailangan nating magbago ng mga estratehiya, diba, may babaguhin po tayo mga kapatid para lamang makakonect sa mga tao sa iba't ibang antas
ay gagawin po natin yan. Hindi ba napakagandang tanawin na ang mga millennials, ang mga ex-gen, ang mga Gen Z ay nakatuon sa buhay na may direksyon, sa pamilya at sa relasyon. May pasanin para sa ibang tao, mga kapatid, na madala sila sa Panginoon. Alam niyo po, pag sinabi nating madala sa Panginoon, hindi lamang po ito yung madala sa church. Kundi pag sinabing madala sila sa Panginoon, mga kapatid, yung mailapit natin sila sa salita ng Diyos. Yung bang maipasok natin sila sa life group dahil doon natin sila na ipagpe-pray. Doon natin nababasa sa kanila ang Bible at nalalaman nila may maganda palang layunin ng Panginoon sa buhay ko. Okay? At iyan ang layunin ng GLCM Church. Kaya kailangan nating pag-isipan kung paano natin maaabot ang mas nakababatang henerasyon. At dito, may bahagi ang bawat isa sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, may bahagi ka. Lahat tayo, mga kapatid, ay may bahagi. Na kapag tayo nandito, hindi lamang po nagsimba, kundi may bahagi tayo, mga kapatid. Sa pagdaan ng mga taon, sinisikap nating isakatuparan ito ng may malinaw na layunin. Hindi natin namamalayan ilang taon na pala ang nakakalipas, mga kapatid. Ngunit narito tayo ngayon, lumalago, nag-e-expand, maraming buhay ang naaabot, maraming pamilyang wasak ang nabubuo, maraming manggagawa sa ubasan ng Diyos ang nahuhubog at naihahanda sa paglilingkod. Alam niyo po ba, maraming GLCM members ang nagsisilbing asin at ilaw sa mga workplace, sa eskwelahan, sa marketplace at sa mga tahanan. Nangyari ang mga ito, bakit? Sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng pangitain. At ang pangitain ito ang nagsisilbing lakas, mga kapatid, na kung minsan kahit anong, kasi tingnan niyo po, no, ang maglingkod kasi kay Lord, sa totoo lang po, bunga iyan ng balansing pamumuhay. Sabihin nga po natin balanse. No, pag sinabing balansing pamumuhay, hindi mo sasabihin, hindi, naglalaba ako. Naglalaba kasi ako, pink yung washing machine. Kaya naglalaba ako, blue yung washing machine kasi kaya busy ako. Di ba? Yung mga ganon. Alam niyo po ba, mga kapatid, hindi hadlang ang mga ginagawa natin sa church at hindi hadlang ang church sa mga ginagawa po natin. Kapag may vision tayo, mga kapatid, ang kailangan natin is ipag-pray na, Lord, help me to balance my life so that I can serve you, I can fulfill the vision. Okay? Napakahalaga nito, kung babalikan natin, mga kapatid, hindi biro mga taon ang ating pinagdaanan. Hindi po biro yon, mga kapatid. Pero sinamahan tayo ni Lord. At alam ko na hindi birong mga taon pa ang dadaan sa patuloy na pagsakatuparan ng vision ng expansion ng kingdom ni Lord para sa hinaharap ng GLCM. Now, bilang pangwakas, mga kapatid, hinihiling ko po at naniniwala po ako magmula sa puso ng ating pastor. Ninanais niya po na tayong lahat at nawa ito po ang hangarin nating lahat na lahat po tayo ay makiisa. Amen? Pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo, itayo mo, sabihin mo, makikiisa tayo. Sige po, tayo po tayong lahat, mga kapatid. Makikiisa tayo. Ano man po ang iyong edad, ano man ang kalagayan sa buhay, ano man ang antas ng iyong pananampalataya, let us hold unswervingly as a body to the vision of GLCM. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ipanalangin po natin na ang taong ito, ang pangitaing ito na ang mag-propel sa ating pag-usad. Yung pangitain na ito. Mga kapatid, better family, better business, better bulsa. Kasama yun, mga kapatid. Why? Matthew chapter 6 and verse 32. Yang mga taong walang pananampalatay, hinahangad at pilit na hinahabol ang mga bagay na yan. Pero ang sabi ni Lord, alam ni Lord na kailangan nyo yung mga yan. Pero ang sabi ni Lord,
Unahin ninyo, verse 33, seek first His kingdom. Ano ang meron tungkol sa kingdom? About the kingdom, the rule of Jesus. Ang pamumuno ni Jesus ay tama. Ang prinsipyo ni Jesus ay tama. Tama sa iyong pinagdadaanan, tama sa iyong kabiguan, tama sa iyong mga pangarap, na kapag natutunan mo ito, dadaling ka sa tagumpay. Dahil ang sabi ng Panginoon in verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Magpakalago tayo, magpakamature tayo, hanapin natin ang prinsipyo ni Lord. Baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagkaalam ng kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo kailangang habulin, dahil ang sabi ng Panginoon, and all these things shall be added to you. Hindi mo kailangang habulin, idadagdag sa iyo ng Panginoon, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Seek first His kingdom. And together this year, let us serve with vision. Amen, mga kapatid. That whatever direction, whatever structure, anuman ang ating paghubog na pagdadaanan, anumang proseso, kung meron tayong mga 7 weeks of prayer, may mga training tayong life class, may mga life retreat tayo, whatever it is, lalo ngayon, magkakaroon tayo ngayon ng life group enhancement. Mga kapatid, magkaisa tayo dahil may magandang mangyayari una sa buhay natin at sa mga taong dadalhin ni Lord dito. Palakpakan natin si Lord. Come on, let's worship the Lord our God. Hallelujah. Nothing else matters. Yes, hallelujah. Be the center, oh God. Nothing in this Yes, world nothing in this will world. do. Yes, hallelujah. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Come on, declare. Gawin mong sentro si Jesus. Nothing in this world Pangarapin mo ang pangarap ng Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness. Jesus, you're the center. Yes, oh God. Everything revolves around you. Jesus, you. Sama-sama natin i-deklara. Hallelujah. From my heart to Come the on. heavens. Come on, declare. Jesus, Declare. be the center. Open your It's mouth and all declare. about you. Yes, it's all about Yes, from you. my heart. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Minsan pa, declare Yes, natin. it's all From my heart to about the you. heavens. From my heart To the heavens. Jesus, Jesus, be the center. it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, oh God. Lord, maraming salamat sa vision. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, simula pa lamang ng taon ng 2026, Lord, itinatama niyo ang aming buhay sa pamamagitan ng mga salita na ipinagkakalob niyo sa amin every Sunday, Panginoon. God, help us, Lord, to continue. At sa pamamagitan ng vision na ito, Lord, we are magiging propelled kami ng vision. Hindi mapapagod dahil isusustain niyo kami, Panginoon. Hindi mawawala ng loob dahil ikaw ang magkakatuparan nito sa aming mga buhay. We thank you, God. We bless you in Jesus' name. Everybody shout, Amen. Come on, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.